na tanggapin ang kanyang mensahe sapagkat ang bawat salita ng Diyos ay parang double-edged na talim na kung saan tumutusok sa ating puso. At Sword of the dahilan Spirit. kung bakit The word ang of salita God, ng Diyos ay yun sharper than two-edged naghuhugot sword, sa piercing into atin, dividing asunder sa of soul and ating spirits buhay. and of the joints Because and it marrows, is power and is the in the discerner word of the thoughts and intents of the So hearts. ngayong umaga, ang aking topic na dadalhin ay pangsyam sa 22 tenets ng Foursquare Gospel, the Declaration of Faith. Pangsyam po ito, kasi 22 tenets po lahat ang Declaration of Faith ng Foursquare Gospel. At ito po, yung pangsyam na ito yung water baptism and the Lord's Supper. Supper upper. The Bible says that Christians must undergo water baptism as an outside manifestation of our faith to Jesus Christ after we receive Him as our Lord and Savior. In Amen. Acts chapter 2 verse 41, then those who gladly received His word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. In regards with the Lord's Supper, it says, for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. In the book of 1 Corinthians chapter 11, Amen. verse 20. Amen. Let us pray. Panginoon, basbasan mo ang iyong salita. Bigyan mo po, Panginoon, ito ng kapangyarihan. Yes, Jesus. Ng iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong boses, ang maririnig, Panginoon, Yes, at Lord, hindi bless ang this iyong pastor, O God, lingkod. give her long life, and Lord good God, health, Let your Holy Spirit Pastor saturate Dewi this Montoya and place. his family, Let your Lord Holy God. Spirit works within our Panginoon, hearts, this that Light give City us wisdom Church, and understanding Light to know City your Forum word. Gospel Church, Bigyan mo O kami, God. Panginoon, ng pangunawang makalangit na maunawaan namin ang iyong mensahe, Panginoon. Thank you, Jesus. Hindi sa sarili kong karunungan, kundi karunungan na nagmumula sa iyo. Amen. Make me as your mouthpiece, O Lord. Amen. But still, your word, your voice comes from you. This is my prayer in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Amen. So ngayong umaga, ang ating topic is about water baptism and the Lord's Supper. Uunahin po natin sa part 1 of this topic, the water baptism and the significance of water baptism. Ano nga ba ito ang tinatawag na water baptism at ang significance nito? Alam na po natin, di ba, na tayo ay nagpapabaptize sa tubig. Pero Amen. ang kadaliman ng kahulugan nito ay hindi po natin talaga naunawaan at naintindihan. That's why the reason kung minsan nabaptize na tayo sa water, but still, Ilalagay ko siya sa walang sa YouTube nangyari sa ating buhay. para dumami tayo Kasi dito. hindi natin naunawaan kung bakit tayo To God be all the nagpabaptize, glory. basta lang tayo nagpabaptize kasi kailangan. But this in our church, in-encourage namin ang bawat isa. Bago siya magkaroon ng water baptism, kailangan mo Hindi na ko ng encourage si orientation. pastor na Dapat meron maunawaan tayong Sunday niya coverage sa kanyang sarili kung sa kailangan Facebook. kailangan magpabaptize. Oo, para Sa ibang churches dadami po, tayo. ang baptism nila ay baby pa, binyagan. Yan ang kanilang practices. But in biblical way, si Jesus po, at the age of 8 days, 8 araw pa lang si Jesus, ay dinidicate po siya ni Mary and Joseph. Dinidicate po, hindi po binyag. Dedication po, kasi wala pa Amen. yung ang bata. Amen. At si Jesus ang ating pinaka-example ng ating pananampalataya. So, hindi po Hello. tama, hindi tama na ang baby ay binibinyagan. Wala siyang muang eh. Wala Yes. siyang knowledge. Dinidicate po muna siya. Dinidicate siya. Si Jesus ay nagkaroon ng water baptism
baptism at the age of 30 years old. This is our Light City for Gospel Church in ang kanyang in Boracay. Din gani ay aton niya nga kwan nga lugar diri. Balinghay. Balinghay, Boracay. Kasi nga, hindi pa Makadto sa Balinghay Beach. Hindi pa tama yung kanyang edad para maintindihan niya at maunawaan na kung bakit pinadala siya ni Ama para mag-suffer para sa akin. Kaya at the age of 30 years old, si Jesus Christ ay nagpabaptize kay John the Baptist. Kaya yun po, ang reason kung bakit kailangan natin magpa-baptize. Ang reason po, number one, ano ba ang significance nito of water baptism? Number one, it is a blessed outside sign of inward work. Ito po, nangangahulugan na ang ating The water pagpapatay sa baptism, the tubig, significance of water baptism, it is a blessed outside sign of inward work. It is a command of our Lord that believers must be baptized in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. It is beautiful and solemn emblem, reminding us that even as our Lord died upon the cross of Calvary. acceptance mo na yan eh. Accept mo na si Jesus as our personal Lord and Savior. Amen. So hindi po doon nagtatapos. Na pag tinanggap mo si Jesus ay tapos na ang iyong papel bilang Amen. Kristiyano. Ang kasunod po niyan ay kailangan mong magpa-baptize sa tubig. Requirements po yun. Bakit? Bakit kailangan? Magtatanong talaga, bakit kailangan pa ako magpa-baptize? Ay tinanggap ko naman si Jesus na as my Lord and Savior. Ito kasi yung mga kapatid. It is a command of our Lord that believers must be baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Bakit binanggit ng Panginoong Jesus ito? Na kailangan magpabaptize tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Sapagkat ayon God, ito yung power and authority under tayo sa Kanya. Under the power and authority of the Triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kanino ba tayo magpabaptize? Kaninong authority? Bakit So tayo ordinary magpabaptize? So, today. ibig sabihin, pag nagpabaptize tayo, ang ating authority mula sa taas, sa Triune God. In the powerful name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hindi kung kaninong power ng gagaling. Amen. Naintindihan po natin? Amen. Kaya yun ang command ni Jesus na magpabaptize tayo in the name of the Father. This is and our of the Son, church, and of the one Holy of Spirit. my church, Because the yes, ang family yan ang church that I go to in ultimate Boracay. bilang Kristiyano. Yan po. An extended family of And mine it in Boracay, is a basically beautiful and solemn one body of emblem. Christ. And I believe that as one body of Even as Christ, our Lord we died are upon united the in cross one of body Calvary. and in one faith through Christ Jesus as our salvations of our faith. Ano ang kinalaman nito sa water baptism? Ang kamatayan ni Jesus doon sa krus. Mami Ano Cora kinalaman is nito our sa water? in-house pastor, Ang ibig sabihin associate po, pastor mga with kapatid, pag tayo ay Pastor doon sa ilalim ng Dewey tubig, Montoya inilibing natin ang ating in Light old self. City Yung Four dating Square tayo, Gospel Church in Boracay. inilibing natin doon. Pinatay na natin ang ating sarili doon sa I am not ilalim ng biased, tubig. but I Iniwan love natin ang ating There's three lumang congregation that I sarili. come to here in Boracay, which Alam I naman believe natin kung is sino the tayo Father, the gagawin Son, para and the Holy magtulad sa Spirit. Panginoon. Diba? And Alam natin yan at these tayo three din ang congregations I go That's to, why the I'm very reason close kung and bakit familiar tayo with nakakabaptize. most of the Upang gayahin natin pastors. ang Panginoon sa kanyang buhay na inoffer niya ang kanyang buhay sa cross para sa ating lahat. Amen. Para mahugasan ang ating kasalanan. Yes. I-wash out ang ating kasalanan. Yes, Lord. Kaya pag once tayo na-baptize, ilibing natin ang ating old self para Yes. pagbang natin
new creation na tayo. Amen. Amen. Bagong nilalang na tayo. Amen. Dapat talaga may pagbabago na Praise sa the Lord. ating sarili once na tayo ay mabaptize na. Pero kung nabaptize na tayo at wala pa rin pagbabago sa ating sarili, it's a big question mark. Tandaan niyo yan mga kapatid. It's a big question mark. Amen. Bakit walang nangyari? Okay? So number 2, we reckon ourselves now dead indeed unto sin. The reason why kung bakit tayo nagpapabaptize, ito na nga yung sinasabi ko kanina na nire-reconcile natin ang ating sarili na patay na tayo doon sa kasalanan. Patay na tayo sa kasalanan. Hindi na pwedeng mamuhay pa tayo araw-araw sa kasalanan. Amen. Tayo, Panginoon, ang Panginoon, tayo ay binigyan ng karunungan. Ito yun eh. Nung magkasala ang tao, dati kasi, si Adan at si Eva, nasa stage of innocence. Wala silang kamuang-muang, wala silang malisya sa kanilang sarili. Hubot-hubad sila, pero wala silang malisya kasi innocent sila. Wala silang kamuang-muang sa buhay, basta sila lang, kasama nilang Diyos, namumuhay sila doon sa Garden of Eden, sinusundin nila ang Diyos ng Diyos, pero nung magkasala sila, anong sabi ng Panginoon balik sa kanila? Don't eat that fruit. The fruit of knowledge. Kaya nung magkasala, nabuksan ang kanilang pangunawa, nagkaroon sila ng curiosity sa rin, ay, kubad pala ako, nakakahiya. No? Nagkaroon sila ng kamalayan. Kaya binigyan ng Panginoon ang tao ng karunungan na maintindihan niya yung mali at tama. Amen. The right or wrong. At binigyan ng choices ng Panginoon ang tao mamili ng kanyang gusto sa buhay. Binigay ng Panginoon ng lahat ng kaalaman, but still, tayo pa rin ang pipili ng gusto nating buhay. Ganun ang Panginoon. Hindi siya hindi siya saking or makasarili. Hindi niya tayo tinalian sa liig. Hindi tayo ginawang robot. Binigyan niya lahat ang mga information sa atin at tayo ay binigyan ng freedom to choose. So the old nature nailed to the tree with him, and that even as he was taken down from the tree and buried. So, kung si Jesus ay ipinako doon sa krus at ibinaba siya doon sa krus at inilibing, ganun din tayo sa ating pagpabaptize sa water na inilibing na natin ang ating sarili at tayo ay patay na sa ating kasalanan. Number 3, so we are buried in Him by baptism into death. That just as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we should walk in newness of life. Amen. Kung ang Panginoong Hesus ay namatay, inilibing, ngunit nabuhay siya muli. Binuhay siya sa kapangyarihan ni Ama. Ganon din po tayo. Kung tayo man ay mamatay physically, bubuhayin ulit tayo Amen. ng Panginoon with glorified body Praise God. para maging makasama. Hallelujah. At itong water baptism, ito yung kamatayan sa kasalanan. Patay na tayo sa kasalanan. So pagbangon natin muli, panibagong buhay tayo. Newness of life. Bagong Amen. creation na tayo. Bagong nilalang na tayo. Ito yung sinasabi nilang born again. Hindi po ito religion. Ito po ay isang personal na relasyon natin sa Panginoon. Transformation. Na tayo ay binago ng Diyos. Hindi na tayo kagaya ng dati, kundi bagong nilalang na tayo. Nung makilala natin ang Panginoon at tayo ay nagpabaptize sa tubig. Iyon po ay isang
ng ating Panginoon na we have to baptize in water. Living a renewed life means living a Christ-like life. Ibig sabihin nito, kung tayo ay binago ng Diyos, kailangan binago din ang ating buhay na kagaya ni Kristo. Kasi followers tayo ng Jesus Christ. Siya ang ating pinaka-head. Tayo ay tagasunod niya. So, sino ang gagayahin natin? Siyempre siya, di ba? Siya ang ating gagayahin kasi siya ang ating sinusundan. Amen po ba? Therefore, sabi ni Jesus, kung tayo ay binago na ng Panginoon at tayo ay na-disciple na alam na natin kung ano ang kailangan ng Panginoon na magiging buhay natin, na magiging kahuwaran din tayo ng iba, inuutusan tayo ng Panginoon. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Ito po yung pangako ng ating Panginoon sa atin. Kasi kung tayo na-baptize na, ang na-renew ang ating kabuhi, no? Ang ating buhay, nagkaroon na ng renewal. Hindi na tayo mahihiya na mag-share ng gospel. Kasi wala nang ipintas sa atin yung ating kausap. Mamamanga pa nga siya, oh, di ba dati ka, lasibiro ka nga dati, nang haharang ka pa doon ng mga ano, bakit na hindi pa ka na? Nakita ko na sa'yo, iba ka na talaga. Di ba sila ay mamamangha sa iyo? Amen. Magugulat sila sa iyo, dati yung ganito ka, pero ngayon iba ka na. Iyon ay isang palatandaan na binago na tayo ng Diyos. Amen. Na may pagbabago talaga sa ating buhay after you are baptized. Kaya meron tayong karapatan na mag-share ng kabutihan ng Diyos, ng salvation ng Diyos. Kasi tayo mismo yung una. Tayo una nakatanggap. Tayo una na-save. At tayo una binago ni Lord. Wala tayong dapat ikahiya. Kung ang buhay natin ay kahanga-hanga, pleasing sa harap ng Panginoon, pleasing din tayo sa harap ng tao. Dala natin ang pangalan ng Panginoon eh. Eh kung mag-share tayo ng salita ng Diyos at nakita naman sa ating buhay, wala namang pagbabago, sino maniniwala sa atin? Kaya nga ako, nung sa Manila pa ako, Catholic kasi ako eh. 50 years ako namuhay sa Catholic faith. At ang aking mga best friend doon sa Bulacan ay mga born again. In-encourage nila akong mag-join sa kanila. Ang tinitingnan ko yung buhay nila. Kung bakit hindi ako nag-join. Kasi nakikita ko yung buhay nila, silang magkakapatid na kaaway, nagsisiraan. Sabi ko sa sarili ko, ay ganito ba? Ganito ba yung sasalinan ko? Ganito sila? So hindi talaga ako nag-join sa kanila. Alam mo kung saan ako na binago ng Diyos nang umuwi ako dito sa Aklan, dito sa Boracay. At the age of 50. My golden years. Golden years nakilala ko ang Panginoon sa pamamagitan niya ng aking tatay, Pastor Davey, doon sa Willis, kung saan ako nagtatrabaho. Ngayon, 50 years old na ako, nakilala ko ang Panginoon. Ay, ang dating buhay ko sa Manila, ay worthy talaga, siyempre, sa hotel ako nagtatrabaho, nandoon yung mga happenings, mga diskuhan, mga inuman, basta mga worthy na mga bagay, kasi yun ang mga kasama mo eh. But I come to realize, nung makilala ko ang Panginoon, I am a filthy rags. Napakarumi ko. Feeling ko sa sarili ko, napakarumi ko. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, mula sa putik, hinango mo ako. Pinakita mo sa akin ang liwanag. Amen. And I know that God
has a plan for me. Kasi noong year 1980s, mga 1983, hindi pa ako Christian, doon pa ako sa Manila. I have dreamed 4 times. Nasabi ko na ito dati. 4 na beses talaga ako na naginip. At hindi ko ito maunawaan noon kasi wala akong understanding na may mga ganun. Pero up to now, still talaga sariwa sa aking isip yun. Yung panaginip na yun. Yung salvation na tinatawag. 1980s pa yun. And after siguro 20 years, bago ko nakilala ang Panginoon. Kasi ang unang panaginip ko, sinishare ko lang ito. Dahil sa kung sa akin kung sino ako noon. At sino ako ngayon. At kung paano ako tinawag ng Lord. Ang unang panaginip ko, nasa tuktok ako ng bundok. Sa top ng tuktok ng bundok. Ulan, kidlat, kulog, biglang nagdilim. Napasigaw ko, ay! Ano nangyari? Boses lang ang narinig ko. Matatapos na ang mundo. Boses lang yon. Anong gagawin ko? Takot na takot ako. Tumingala ako sa taas. Pag tingala ko, ang langit parang kisame na lang. Parang kisame na lang siya. Ang daming mga, parang bitungan ng manok na ganan-ganan. May marumi. Alam mo yung transparent na hose? Makikita mo yung dumi sa loob. Parang ganon, may marumi, may sobrang dumi, may malinis. Sabi ko, ano yan? Sabi ng boses, yan ang mga kasalanan ng tao. Yung sobrang dumi na yan ang mga taong sobrang kasalanan. Yung konti lang yan at yung malinis. Ganon sabi niya. So, anong gagawin ko? Sabi ko, dumiretso ka ng lakad. Diretso yung lakad mo. Habang naglalakad ako doon, kasi pag ganyan parang bangin-bangin, ito lang, kasi lang ng paa ko maapakan, kapughay ang lupa, both sides, makatakot. Bawat step ko ang kapughay, hanggang sa dumating ako doon sa dead end. Saan ako pupunta? Sabi ng boses sa akin. Lumingon ka din sa kaliwa mo. Paglingon ko, para siyang paradise. Ang gaganda ng lugar, ang layo ng agwat ng mga puno ng napakaganda, ang yabong-yabong ng mga puno, napakaganda talaga. Ang grass parang bermuda siya na. Sobrang ganda talaga, para siyang paraiso. At doon sa isang puno na yun na pinakabaganda sa lahat, nakatayo din si Jesus Christ na nakaputi. Kasi sa panaginip ko, si Jesus Christ daw yun sa panaginip ko. Pinaypayan ako niya, halika. Sabi niya sa akin. Bumaba ako dun sa tuktok ng bundok, nag-a-approach ako sa kanya. Pag-approach ko sa harapan niya, bigla akong nagising. Pangalawang panaginip, nasa taas naman ako ng bundok ng malalaking mga puno, gano'n na naman ang senaryo. Ulan, kulog, kidlat, biglang dumilim. Sumigaw na naman ako, ay! Ano nangyari? Sabi naman ng boses, matatapos na ang mundo. Pero hindi sunod-sunod na gabi yun months din yun ang pagitan ng pagpanaginip ko. Anong gagawin ko? Sabi sa akin ng boses, bumaba ka sa lowland. Puntahan mo yung lugar na ito. Nakita ko yung sa baba, baha na Mga palayan, baha na. Saan ako pupunta? Baha doon. Sumunod ka lang sa utos ko. Sabi ng boses, bumaba ako. Sa aking dinadaanan, parang pilapil. Alam mo pilapil, yung lanas, pilapil. Lakad ako. Pero tubig yan, both sides. Dumating ako doon sa isang lugar na yun na sabi ng boses, puminto ka dyan, lumingon ka dyan sa kanan mo. Paglingon ko sa kanan, mayroon ako nakitang bahay. Lumang bahay, parang style, Spanish style pa, na lumang bahay. Pumasok ako doon, ang ginasteppan ko, parang tiles na malapad ganyan, hakbang ako ng ganyan. Kasi nga, puro tubig, nakapasok ako doon sa loob ng bahay. Walang tao. May lumabas doon na tao mula doon sa loob. May bibit na Bible. Naka-brown siya ng suot. Yung parang Hebrew na atay, lalaki, Hebrew atay. Bit-bit niya yung Bible, inabot niya sa akin. Pag-abot ko ng Bible, bigla ako nagising. Wow. Ang next na dream ko, dito daw ako sa amin, sa Nabas. Pero sa Manila ako that time na. Naraginip ako. Pumunta ako sa baybay. Ganun na naman ang senaryo. Ulan, kulog, kidlat, biglang dumilim. Sumigaw na naman ako. Ay! Ano nangyari? Boses pa rin ang salita. Matatapos na ang mundo. Anong gagawin ko? Nakita ko ang larawan ni Jesus dyan sa tablas, straight, labot.
Grabe yung silaw niya, yung liwanag niya, parang rays. Gaano doon sa tubig. Sabi ng boses, kung sino ang makarating dyan sa liwanag na yan, ang siyang maliligtas. Amen. Ay, ang ginawa ko Praise mula sa God. bit-bit. Ay, ang nabas, tablas sa harap, layo yun. Naglangoy ako, dilim-dilim, ang langoy. Gusto kong marating yung liwanag na yun, doon sa langod, pagit sa may tablas, hala, langoy. Pag abot ng kamay ko doon sa liwanag, bigla akong nagising. Hapong-hapo ako. Praise God. Experience ko. Pang-apat, Yes. ito kasi baptism. Amen. Pang-apat na panaginip, doon pa rin ako, doon sa may pakilawa. May lanas doon, may ilog doon sa may gibungan. Alright. Nakatayo ako doon sa may tabi ng ilog. May dalawang lalaki. Yung isa nakalood sa tubig, yung isa nakatayo sa likod niya at binubuhusan siya ng tubig. Nakatingin ako doon sa isla ng Tablas. Nakita ko yung mukha ni Jesus Christ doon. Mukha ni Jesus Christ doon sa may Tablas. Tapos, pagtingin ko doon sa mamang ginabuhusan tubig, mukha ni Jesus, yung mama na ginabuhusan ng tubig sa ilog. Ay, bakit ang mukha ni Jesus napunta doon sa kanya? Sabi ko ba sa sarili ko, bakit ang mukha ni Jesus napunta sa kanya? Naunawaan ko na lang yan nung ako ay napunong Christian. Na once pala pag nabaptize tayo, narinig tayo, kamukha tayo ni Jesus Christ. Amen. Ano Amen. pa rin ibig sabihin? Kaya noon pa lang, may calling na pala si Lord sa akin. Yes. Matagal na akong inaantay ni Lord. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil bawat isa sa atin ay may calling, hindi sa edad. Sabi nga sa Bible, may nauna na nahuli, may nahuli na nauna. Amen. Ang mahalaga doon kung paano tayo nagbuwok Yes, Jesus. kasama ang Panginoon sa ating buhay. So, to be continued. Patuloy ako ha, kasi sinishare ko lang ito. Buhay ko to eh. Gusto ko rin ma-enlighten kayo kung paano Amen. nakilala ang Panginoon. Kasi dati iba ako. Iba ako noon. Iba ako ngayon. So, sabi nga, we buried with Him Praise with God. baptism. Hallelujah. Now, We all have passed. living a renewed life, sabi na kanina, means living a Christ-like life. At tayo ay inutusan ng Panginoon na mag-make disciples to all nations kasi nakikita na ng Panginoon ang ating buhay na hindi na kahiya-hiya para sa Kanya. Amen. In Matthew 28, verses 19 to 20, one of the significant promise of Jesus to His believers is this. Ito yon, ito pangako ni Jesus sa atin eh. Surely I am with you always to the very end of the age. Pangako niya ito. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Hanggang sa huling oras ng ating buhay dito sa mundo, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Amen. Tayo lang siguro iiwan sa Diyos. Pero siya, never siyang iiwanan tayo. Kaya ganun po tayo kamahal ng Panginoon. At ganun din siya ka-interesado sa ating lahat. Na sana tayo bilang mga anak niya at nakakakilala sa Kanya, ay hindi tayo maliligaw ng landas. Dapat straight tayo. Straight tayo paglalakad kasama niya. Kasi ang aim naman ng Panginoon, makasama tayo sa Kanyang kaharian. Wala namang iba siyang hangad sa atin eh. Makasama tayo sa Kanyang kaharian. Maliban na lang kung ayaw natin, di ba? Atin pa rin choice yun. So dito po tayo sa part 2. Sa part 2. The Lord's Supper. We believe in the commemoration of The Lord's of the Lord's Supper. Supper by the We believe in the sacrifice of commemoration broken bread. And observing of the Lord's Supper by the sacred use of the broken bread, a precious type of the bread of life. Even Jesus Christ, whose body was broken for us, and by the juice of the vine, a blessed type which should ever remind the participants of the shed blood of the Savior, who is the true vine of which His children are the branches. Coming of the Lord when in the Father's kingdom. Ang Panginoong Jesus He po will ang partake pinaka a new
puno. with his, At saka yung with, mga with his sama. children, and that No? Hindi na. Sa ating Sunday school serving kanina, and receiving of Jesus is the blessed head and we are the parts of the body. sacrament. So Jesus is the vine and we are receive it by the his mercy branches. of the soul and That heart. this ordinance is a glorious rainbow that spans the gulf of years between Calvary and the coming of the Lord. When in the Father's kingdom, He will partake anew with His children, and that the serving and receiving of this blessed sacrament should be ever preceded by the most solemn heart, searching, self-examination, forgiveness, and love toward all men, that none partake unworthily and bring condemnation to his own soul. Ang ating pagkipag-isa sa communion, yung tinatawag na Lord's Supper, ay very significant po yun. Dahil tayo ay nakipagsalo, nakipagbahagi, nakipag-unite sa katawan at dugo ni Kristo. Amen. Ito yung plano ng Panginoon na pag nandoon na tayo sa kanyang kaharian, ganun din ang gagawin natin. Makikisalo din tayo sa hapag ng ating Amang Masalanan. Mag-join din tayo doon sa kanyang hapag. Kaya, ang Panginoon ay This area is going to Balinghay Beach. Wala ang ating Used to be the big resort down there, but now it's kasi yung gone. mananampalataya lang naman ang kanyang makakasama doon sa kanyang kaharian. Hindi lahat ng tao. Kaya napakapalad natin na nabilang tayo sa mga anak niya, sa kanyang kapamilya. Mapalad tayo. Siya ang pumili sa atin.